Hi mga mi! Magandang araw and welcome! So, for today's video po, i-share ko yung mga naranasan ko na mga bad experience na naranasan ko dito sa Australia. Ito po is story time lang po and willing naman po ako makinig sa mga inyong mga comments. So, bigla ko lang napaisip kasi parang gusto ko lang i-share. So, hopefully, may matutunan kayo. So, let's go! Number one po, alam niyo po ba, a few years ago, yung unang nabili kong kotse dito sa Australia is nabangga or binangga ng lasing. So, usually kasi naka-park dun lang sa kalsada. Which is kasi kulang yung parking space. Doon ako nagpa-park, doon sa may daanan, pero nasa gilid naman po talaga. So, isang araw, may narinig kami, siguro mga 9:30 PM na yun dito po sa Australia. Tapos, narinig kami ng bang. So, lumabas kami, ayun, nakita ko nga po na yung car ko, na unang kotse ko talaga dito na pinaghirapan ko, nasira. As in, yung window niya, tsaka yung side mirror is nawasak. So, papakita ko sa inyo yung picture. So, yan yung unang car ko na pinaghirapan ko talaga. So, sadly, yun, wala akong insurance noon kasi hindi ko masyado afford bumili ng yung comprehensive na insurance. So, tinry kong habulin, pero yung video namin is nandun na siya sa stoplight, which is nakita ko lang youth yung car, at baka that time lasing na kasi mga 9:30 na nun, tsaka weekend. So mostly siguro hindi nakita yung sasakyan sa daan. Yun yung number one na lesson learned ko. Dapat comprehensive yung insurance mo. Kailangan mo mag-invest ng insurance for your own safety, na kahit anong mangyari is at least babayaran ng insurance company. Ayun. Few years ago yun, hindi ko na maalala anong specific year. Number 2 naman, nung I think 2022, yung pangalawang car ko naman, car pa din, nagda-drive po ako noon. Tapos, papunta po kasi ako sa school noon. Ang nangyari naman noon, nasa right way ako. And then, yung youth, hindi ako nakita. So, ito yung kotse na papunta ako. Tapos, papalabas siya from the shop na gumanon. So, buti na lang, 50 lang yung speed. So, hinto ko agad. Pero, natamaan yung harap ng aking car at safe naman po kami pareho. So, alam niyo yung first time ko magbiyahe ng 2.5 hours sa previous naming bahay na apartment para tingnan yung school. Tapos, ang nangyari ganon, at hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi ako lang po mag-isa. Ang ginawa ko noon, nanginginig pa ako noon. Thankful naman kasi safe kami pareho. At that time, wala pa din ako insurance noon na comprehensive. So, ang ginawa ko noon, pinicturean ko yung car, yung plate number, yung ID niya, yung name, bata ang nakabangga. So, siguro nasa 18 lang siya. After noon, instead na pupunta ako sa uni, sa school, ang nangyari na dumiretso ako sa police station. Di first time ko din pumunta sa police station noon kasi parang di ko alam kung ano gagawin ko. Taka first time ko talaga mag-drive ng ganon ka palawak na lugar. So, ayun nga po, pumunta ako sa police station, pinigay ko yung details, sabi naman babayaran. So, tinry ko balikan yung pinagbilhan ko ng kotse noon. Kaso, hindi na daw covered kasi lagpas na ng 3 months bago na ayos yung bump
parang bumper car sa harap lang. So, binayaran naman po, pinaayos ng tatay nung nakabangga sa akin. Pero, hindi ko na makuha yung details kasi ganun pala yun dito na kahit kotse mo, kung sila yung nagbayad, security and privacy pa din ng kung sino nagbayad noon. So, yun, hindi ko na mahabol. And that time is, kailangan ko ibenta yung car na yon dahil natatakot na ako mag-drive dahil parang may something na dun sa oil na usually nagde-drive po ako 2.5 hours from the previous na bahay namin papunta sa school. So, every week po yun. Grabe na. Alam mo yun, pag inaalala ko, very thankful talaga ako kay Lord. Kasi ilang beses na akong sinave, ilang beses, grabe. Mafe-feel mo yun kapag, lalo na pag nasa ibang bansa ka. Which is, oh my God, Lord, thank you. So, yun na nga. So, lesson learned talaga, kailangan ng comprehensive insurance. So, yun na. Yan yung second car ko. Yung third car ko, dito ko na nabili sa current na aming nilipatan. So, thankful naman, 2 years na siya this year. So, thank you, Lord. Second hand lang po lahat ng binibili kong car kasi ang mahal. Pero requirement po talaga dahil una, ang layo ng lugar ng aming tawag doon ng either yung pag-work mo or pag-aaral, malayo. Kailangan mo talaga ng kotse. Kung hindi, mag-Uber ka or mag-Grab na, which is mahal. I mean, may Grab ba dito? But anyway, Uber tawag doon. Uber or taxi, which is mahal kung i-compare mo. So, kailangan mo talaga mag-invest para maging maayos din yung safety driving. So, thankful naman, safe talaga. So, after nun, ano pa yung mga naranasan ko is, pangatlo is last year lang. Siguro, bago matapos yung taon, ang nangyari po is that, nakaupo lang yung kaibigan namin dito sa sala. Dito kung saan po ko nakaupo. And then, may pumasok na naka-hood, na nakatago yung, yung muka. At gusto kunin yung bike na nabili pa namin yun sa Sydney, which is first bike din po yun. And then, syempre sinita namin. So, pumasok siya dun sa gate. Nakalock siya. Ibig sabihin, tumalon siya dun sa gate. Dahan-dahan niyang tinalon. Which is grabe. Bata pa, binatilyo siya. Tapos, edi akala namin, hindi na siya babalik. Hindi namin i-report sa police, which is yun nga mali. So, nung madaling araw na, syempre tulog kami. Nung papasok na kami ng morning, the next day, nawala na yung bike. Which is, nakaka-sad na, syempre, ano po yun eh, pinaghirapan mo, nasa 30,000 po ata. Nakuhaan ko yun ng video na parang na-share ko din po yan dito yan sa channel. So, hopefully mapanood nyo din na lesson learned na so, that time po ni-report namin sa police yung nangyari and then follow up nila. And then, kaya ko to pala ginawa yung storytelling na to based on my experience. Yung mga natutunan ko is safety and prayer talaga makes difference. So, every time, kung saan tayo pupunta, as possible, nag-pray. At very thankful ako kay Lord. Thank you, Lord. At safe pa din kami, diba? So, anyway, yung solution namin noon is bumili kami ng CCTV for own safety din. So, tapos nagpapadlock na kami sa gabi. Kasi nakakatakot eh. Parang may takot na kaming naramdaman na alam niyo yun na kahit nasa ibang bansa ka, hindi pala safe. Kasi, syempre sabihin natin na ay nasa
especially, example, US, Canada, Australia, foreign country na medyo okay yung mga tao, safe, pero hindi. Hindi. So, lesson learned talaga na may mga tao sa paligid na grabe yung gagawin, yung hindi sila natatakot ba na gawin yun. Which is yung age is bata pa. Alam niyo yun, parang nakakatakot talaga. So, yun na nga. Yun, kaya ako ginawa to today. Kasi, yung bike na hinahanap namin is nakita namin dun sa shop, sa mall. Sinubukan namin habulin kung saan pupunta. Nakita naman namin kung saan nakatira yung kaibigan niya. Pero, i-compare mo yung gulong is luma na. Siyempre, kung ikaw nagnakaw or kung sino man, hindi mo gagamitin yung talagang complete set. Papalitan mo siya. So, pinalitan nila ng lumang gulong kasi bago talaga yung gulong na yun which is, pero, kung compare mo, parang sila. Pero, syempre, mahirap naman mag-judge. Pero, pinadadasal na lang namin kay God yung mga ganong bagay. Kasi, wala. Kaysa naman, kumprontahin mo, hindi ka naman sure. Hindi naman namin ma-assure talaga. Dahil, pero malitang mundo, God knows everything. So, pinagpipray na lang namin yung mga ganong tao. Tapos naman, ayun lang, yung gusto ko lang i-share sa inyo na, alam niyo yung nasa Pilipinas ako, ang na-experience ko lang talagang pagnanakaw is na-snatch yung cellphone ko sa bulsa. Yun lang. Pero, yung nandito ko sa Australia, doon ko naranasan yung takot na kahit saang lugar ka pala, may mga tao talagang walang takot. Na grabe. Masasabi mo lang grabe. At dasal lang talaga. Kaya, ayun po. So, yun, sinishare ko lang na kahit saan man kayo pumunta, i-choose nyo pa din ang safety nyo, ang kung ano yung makakapag-save sa inyo, at kung gaano ka-importante ang dasal. Grabe yung impact ng safety and dasal sa akin. Kaya, hopefully, natapos niyo yung video, and hopefully, nagustuhan nyo, at maraming salamat sa mga nagstay at sa mga nanood. So, that's all for today, and thank you all for watching. Bye!